Mild spoilers are present in this episode. Third World Cinema Club. Pero love, di ba yung Isla Diwata totoo? You were telling me. Oh. Well, ang inspiration yung Mount Diwalwal sa Davao, ganyan noon eh. Mount Diwalwal, talagang bundok ng ginto yan sa Davao na kahit yung mga classmates ko sa Ateneo de Davao noon, tumigil sila ng aral para pumunta ron. Naging grabe na lugar yan. I-check nyo, Mount Diwalwal. Eventually, lahat ng mga mayayamang Pilipino nag-invest dyan eh. At saka mga international sa ginto, talaga grabe yan. Ginto? Mount Diwalwal. Para siyang para sa impyerno. Oo. May Gold rush, yung issue ng gold rush, grabe yan. I-compromise mo lahat para mapasama ka ron, makakuha ng ginto. Yung lure ng ganyan, iba? Yung easy fix, easy money, easy everything, nakakatakot. Actually, Tapos may magkocontrol, mas nakakatakot. pwede din itay yung parang yung naghahanap ka ng shortcut or yun nga, ng easy money. Doon sa yung paghahanap natin ng charismatic leaders na sila na yung mag-aayos ng lahat ng problema natin. Pero pag pumasok yung mga characters na katulad ni Dahlia, ibang struggle na yun. Ibang issue yun. Talagang napakalalim na ko ng human condition yung kay Dahlia. The same with sister. She wants to save people doon sa Diwata. Si Kwan naman, emancipation ang hinahanap ni Dahlia. By all means necessary kay Dahlia. And ilang porsyento ng Pilipino ang ganyan ngayon? By all means necessary to be emancipated from poverty at o kung anumang kaguluhang nangyayari. Andun tayo ngayon sa quagmire na yan eh. Dahlia is talagang grabe. So yung pinaka-oppress, repress at saka kung na character doon sa pelikula. Hindi ba si Joselito? Si Joselito sa yung collateral damage lagi ng mga ganung kaguluhan. Chaos, yun, yung mga nasasayang. The youth. Innocence. Or the truth. Yun, masasayang. Yung purity ng isang bagay mawawala. Pag hinayaan natin mangyari yan. Balik tayo sa yung sinabi ni Hazel kanina na yung reaction ng foreign audiences. Meron bang additional reactions ng foreign audiences kayo napansin na hindi nyo na-expect na either nagustuhan nila or hindi nila nagustuhan about the film? Hindi nila alam na maira pala niya mag-set ng vaudeville din. Yes, the vaudeville. Lagi siya Meron natatanong about it. Meron palang ganyan, meron palang magsaysay. Yes. It's not very it's not very talked about yung period na yun ng history natin. 50s. I think in modern times, yun lang parang I can name only one or two films na was around that time period. One of them yung kay Hubert Tibi. Ano nga ba yung title? 1957 yata. Yun nga. Yeah, the other one was I think Aria, or was that parang during the war itself? During the war siya, yung kay Carlo Catu. Yung kay Carlo Catu. Aria. It was during the war. So yun, so during the war yun, hindi pa yung magsaysay period. So isa lang yung alam kong film na I guess in the past 10, 20 years na talked about that. Yung parang focused on that specific period. Kasi usually it's just, Bonifacio, martial law. Nakalimutan yung epoch na yan, yung period na yan. Nakalimutan. Pero napakalaking bagay sa pagsulong ng bayan natin nung nagsisimula pa lang. Post-war. Mga reconstruction. Reconstruction. Tapos yung evolving relationship din natin with the Americans na kahit na technically independent na tayo, quote-unquote, parang nandun pa rin yung kamay nila sa affairs natin. Doon nagsimula yung pinakagrabing grip nila sa atin. Yes. Yung post-war. Pumasok na ang CIA. Grabe na. Lahat ng mga LICs nila, low intensity conflicts, how to manipulate countries,
Doon nila practice na eh. During the 50s na eh. At Kaya- naging Guinea pig nila Pilipinas sa pinag-practicean nila yan. Yes, oo. May CIA. Kaya ang daming parang nag-bear fruit yan nung 70s, ang daming either nag-regime change or parang nag-tighten ng grip, mas lumaganap yung mga dictatorships, mga ganun. Yun. And yun nga, Philippines kasama dyan. Kasama. Ang laki sa history ng CIA. Yung 50s Philippines it was an experiment na very successful sila. Oo nga. Unfortunately, naging successful sila. Oh, very successful sila. Ayun. Rafi, do you have any other questions for us? Nag-message kasi si Jim tsaka si Princess Ayan. sa chat natin. So, gusto ko lang din itanong yung mga tanong nila. So, start ako dun sa question ni Princess. So, this is for everyone. So, I want everyone, at least one of you guys everyone to answer. You guys have been making films for the longest time. And na-bring up nga natin kanina na there's always something unique that we notice about the films that we make, na for other people they find like a different or unique experience about it. Has there ever been a time wherein do sa mga pelikula na nagawa nyo, not necessarily na napansin nyo na tawag dito, yung audience nyo sobra talagang na-immerse or natuwa or natawa or whatnot? Sino sagot? Ikaw. Ikaw. Well, lagi naman kasi may dalawa kasi ang audience outside eh. May audience na very dialectical at analytical sila sa nangyayari. Na-absorb nila yung bagong informasyon. Mayroon man sila na contextualize ng cinema natin. Hindi lang sa akin iba-ibang cinema ng Pilipino. Mayroon ding nanonood lang dahil exoticize lang nila. It's from the Philippines, from Southeast Asia. Yung dalawang klase ng audience na nanonood yan. Pero most of the time, okay naman. Very interesting sa kanila yung mga works natin. Nakakapag-create ng malalawak na diskurso mula politika hanggang kung saan mapupunta. Yung kasi, yung audience kasi nila Love, dalawa lang yan. Yung the one tinatanggap at yung mga hindi tinatanggap. Pero of course, usually naman may mga tumatanggap. Yung mga hindi tumatanggap, ito yung mga nag-walk out kahit hindi tinatapos yung film, nag-walk out na talaga sila. And it's reality. It's okay. Hindi sila ready with this kind of form of cinema, yung mahahaba. Pero kasi like specifically sa work kasi nila, we all know na it's a long take, diba? And of course, mahahaba. Andun na yung issue of immersion eh. Andun na eh. Kasi with the long takes, it's impossible na hindi ka makapag-immerse. Diba? Even with the scenes na walang lines, walang sinasabi, may sinasabi na siya agad. So, it's easy for the audience to immerse, lalo sa cinema ni Love. So, by the time na nag-start na talaga yung storytelling, madali na lang kasi lahat ay aktor sa cinema ni Love. Hindi lang yung mga aktor talaga. The nature is an actor also. Even the animals, if you watch, 'di ba, yung historia ni Ha, nakita niyo may mga baboy. May kalabaw, remember yung kalabaw, umaarte rin. So, yun. From the actors and the other actors, anyone? Okay lang. Si Earl tumatawa. Yung question, ano ba, Filipino films in general ba? Okay, kay Direct Love. Filipino films in general. In general, I guess. But okay. May nakatrabaho akong European actor mga 2 years ago. Tapos, wala siyang ginawa kundi pag-usapan yung mga lumang pelikula natin. Yung mga Marcos era pelikula. Yung mga Lino Broca. And sobra siyang huge fan. Nung time na yun kasi, wala akong access sa mga films ni Direct Love. Nahihiya naman ako humingi kay Hazel ng kopya. Pero I talked to him
about Direct Love's work and very interested siya, gustong-gusto niya. Sabi niya, papahanap daw niya sa agent niya. So, yeah, there's a lot of interest. And balita ko rin, fan si Quentin Tarantino ng mga pelikula natin eh. Oh. Yeah. Diba? Yun ang alam ko eh. So yeah, and this guy, itong European actor na to, he's really looking to becoming a director. So I think it's more the directors who really love our work, our kind of cinema. So I think that says a lot, no, about what we say in our films. Na it speaks to them, eh. Yeah. Yeah. Ayan. Rafi, additional questions from our fellow club members. Yes, and yung last is yung kay Jim. Mhm. Natatawa ko, sorry. Ito ba yung kay John Lloyd? Hindi, iba pa to. Direct Love, di ba? Act ka sa Lorna. Oo. Ba na in-expose mo talaga yung puwet mo? Sa'yo ba talaga yun? Sa akin talaga yun. Oh. Sa akin talaga yan. Bumawi si Sigrid eh. Kasi Lame nga yung point niya. si Sigrid kasi nung graduating sa college yan, sumasama na sa mga shoots ko. So parang PA siya na matagal sa mga productions ko noon. So nung naging director na bumawi, yun, pinahubad niya ako. So, wala akong magawa. Pet ko talaga yun. Pasensya na sa mga peklap ha. Wing bawi. Ako yun to sa akin ni Sigrid yun, yes, puwet talaga ni Direct Love yun, totoo. Totoo. Gumanti sa inyo, Direct, gumanti sa inyo. Loko yung Sigrid eh. Kasi dati, may mga instances kasi na ang kulit talaga ni Sigrid noon. Makita mo na gusto niya maging filmmaker talaga. Sa yung studio ko sa Cubao dati, ang lit-lit, siksikan kami, may table for yung editing, may table for sound, mixing. Sa sahig na kami nahihiga. Nakikisiksik sa amin yun. Sabi namin, Sig, ikaw lang babae dito. So one time, pinalayas ko, Sig, hindi ka pwede dito. Wala nang pwedeng mahigaan, sa gitna na lang ng studio. Umiiyak siya, umalis. Kinagabihan, bumalik, may banig, nilagyan niya sa gitna ng studio. Wow! Ganon si Sigrid, hindi mo mapapalayas yan. Puro si Guido. Oo. Kung aalisin mo sa camera department, lilipat sa ibang department, sa costume, sa design, lilipat sa lahat yan. Hindi mo mapapalayas si Sigrid. Dahil usapang gantihan tayo dun sa mga actors naman. I'm sure na-encounter nyo na may mga pinagawa sa inyo yung mga directors nyo na kung hindi challenging, medyo out of your comfort zone. Kung sino man yun, you don't have to name names, pero anong klaseng gante yung gusto nyong igante? Showbiz lingo ba ito? Baya Buddha! Tita Boy, ikaw ba yan? Si Earl, ano naman kay Earl? Wala. Ba't naman gaganti? Mabait tayo. Hindi yan, tatandaan ko yung melancholia. Sa riverbanks. Yes. May lagnat ka. Hindi, may sore eyes ako nun. Sore eyes pala. Oo, tapos pagdating ko sa set, sabi sa akin nila, Tol, make-up ka na, dudumihan ka. Sama ka kay Dante. Sama ka kay Dante. Okay, sama ako kay Dante. Tingnan ako ganyan ni Dante. Sana to, kailangan kitang dumihan, ha? Kuha ng putik si Dante. As in, putik dun sa lupa. Ginanon sa akin. May sore eyes ako. Putik na riverbank. Putik ng riverbank. Ayun. Tapos wala pang CR yata dun. Nalala ko yun. Sorry. Yun lang naman. Pero hindi ako gaganti. Maraming ganyan kay Love. Yung parang hindi nila ine-expect. Ang daming niyan, mapapahaba tayo. Pero si Royder Camanyag, may experience yan na parang, melancholia din ba yung Love or Encantos? Parang they're asked to cross the river. Siyempre, hindi sila, they won't
stop until sumigaw si Love ng cat. So, ayun na nga. Anyway, action. They cross the river. Hindi nila alam malalim pala yung river. Tapos, parang may pagkakumulo yata yun. Parang they end up na tutulungan sila kasi nilalamon sila nung parang tinatapakan nila. So, yung scene, they tried to save each other. Pero, naman sila, nakatawid. So, every time na babanggitin yun kay Royder, lagi siya nagmumura, putang inang Love yun. Mamamatay kami kay Love. Ayun. Sa Ipugaw yun. Hindi namin tinest yung, maliit lang naman na ilog, akala ko mababaw. Binabato-bato namin. Mukhang mababaw mababaw. Okay, tawid. Ang ganda na eksena, di ba? Totoo. Hindi naman malalim kung lang, yung putik talagang hinihigop ka. Ang hirap lumakad. Nahirapan silang lumakad. Oo, yan naman. Ayan. Anyone else? Okay. Si Sir Teroy. Alam ko ayaw ni Sir Teroy maghubad nun. Sorry, Sir Teroy, ha? Pinaghubad ka doon sa scene na yun. Sorry po. Si among kuyang naghubad. Sorry po. No, ako, I'm believe it or not, I'm a newcomer sa film. I haven't made that many films. Theater ang background ko, pero film. So, wala pang gumagawa sa akin ng kagaguhan na kailangan bawian ko pa. Wala pa. Ano yan? It comes with age. Siguro wag natin. Tanda na yan. Wag na natin guluhin pa buhay. Mga katuwaan lang sa cinema. No? Nag-AD ako dati kay Hill Portes. Bless his soul, namatay na siya. Great friend. Si Hill, pag naiinis yan, sa isang actor, pagkagawa niya na eksena, pero hindi namin i-roll yung camera, lulukohin niya. Napakaloko. Oh my God! Action! Pero tapos sasabihin niya rin sa actor later, hindi namin pinatakbo, ha? Marami kaming ginawang ganun. Wala, kawawa naman yung actor. Pero katuwaan, sinasabi rin namin eventually. Ay, naku. Doon niya nilalabas yung asar niya sa mga actors minsan. Yeah. Meron akong actually nag-ask din ako from fellow film friends for questions na pwedeng ask sa inyo. Yung mga iba, hindi naman questions yung binigay, anecdotes lang. Kagaya nitong isa, this is from Arden Rod Condes, yung director ng John Denver Trending. Sinabi niya na tinatanong niya kay Direk Love, bakit daw siya nakaidlip sa 2-hour film na Wonderstruck ni Todd Haynes? Nakita ko siya sa sinehan sa Busan. Nakatulog ba ako? Pero ang sabi niya siguro. Pakapagod lang. Kasi gusto ko ma-work ni Todd Haynes. Gusto ko siya. So, okay siya. Pero sabing inamin naman niya, parang as a fan daw, mas kayo daw po yung pinanood niya kaysa doon sa pelikula. Hindi, alam ko si Love, kahit hindi kasi lagi kong kasama si Love eh. Kahit nakakatulog yan, amazing yan kasi nakukuha niya yung story. Even if he's doing jury work, nanonood siya, nakakatulog siya, pero naiintindihan niya yung film. And then, inaano niya, pinapanood niya ng ilang ulit yung films. Yung films ganun katsagayan para tama yung ano niya, yung sasabihin pag nag-deliberate sila. So, ako sanay na kay Love na nakakatulog. Kasi wala yun. Naiintindihan pa rin niya yun kahit nakakatulog siya. si Mother Lily, naimbitahan sa Berlin yung pelikula namin, Hubad sa Ilalim ng Buwan. So kasama ko siya.
nung premiere ng Hubad sa Ilalim ng Buwan sa Berlin, naghihilig siya sa sinihan. Nakanganga pa si Mother. Katabi niya si yung vocalista. Claudia. Hindi, vocalista ng REM. Vocalista ng REM? Sino yung Earl? Wait, I'm checking. Anyways, Michael? Michael. Stipe? Stipe. Doon. Katabi niya. Tapos sabi ni Michael, who the fuck is that lady? Sabi namin, she's the producer. Okay. Tawad. Pero gano'n, nakakatuwa si Mother. Tinutulugan niya dahil. Ayan. The second one is from Jason Laniba. His question is, siguro sa inyong lahat na rin, ano ang pinaka-favorite film na ginawa nyo? Either, siguro yung pinaka-favorite na love film na ginawa nyo together, and yung pinaka-favorite film na ginawa nyo like of all time. Sino gusto mauna? Ikaw laban. Kasama ba ako doon? Hindi, joke lang. Si Earl. Oo. Marami nang ginawa si Earl. Ano ba? Ano ba mga nagawa ko? Melancholia, Hupa. May magaling ka sa Sir Bando. Wala lang, sasabihin ko lang. Abangan na. May balintataw pa tayo nun doon. Yun. Masaya yun. Balintataw. Mga bata-bata pa kami. 80s. Batang 80s. Ano ba ang favorite ko na nagawa with love? Basta Out of Town, favorite ko yun. Nag-enjoy ka! Yung masaya ako dun sa Hele. Dahil sa Bicol, di ba? O tapos itong sa Sibaltan. Yung Servando sa San Miguel. Yes. Ikwento ko lang si Earl. For this film, for Historia ni Ha, last minute siyang tinawag. As in, patapos na kaming mag-shoot. As in, sobrang, Earl, pwede ka ba? Oo, bumili ka ng ticket. Kinabukasan, reimburse ka namin. Ganon, that soon. As in, ganon kabilis. Lipad ka na. May saklay ka ba dyan? Wala, Bibilang ka namin. Ganon siya. So, hindi ganon ha. Sabi mo, bumili ka na rin ng saklay. Ay, wala ka mabilan, di ba? Sabi mo, saan ako bumili ng saklay? Bukas mo na ako pinapaalis. Oo, ganon. As in, ganon kabilis. Pero, ang natutuwa kami kay Earl kasi kahit na last minute, lagi siyang game. And then, wala rin problema sa kanya sa pagpasok ng character. Hindi naman last minute yung ganon. Yung na-create lang yung character kasi during the latter part ng filmmaking. Kasi nag-evolve yung paggawa ko kasi ng kwento, sinusulat ko during the shoot. Yes. So, yung mga nahuli, hindi ibig sabihin, isiningit lang sila. Kasama sila sa kabuuan ng paggawa. Oo nga, sinabi na sa akin ni Lab yun nandun tayo sa Cubao Expo. Sa party nung ang Hupa. Oo. Tol, punta tayo si Baltan, ha? Sabi ko, sige ba? After niya sabihin yun, palagi ko nang kinukulit sa Hazel, di ba ako susunod yan? May kwento si Earl na 3 beses to, no? 3 beses kami nag-attempt na isama siya. Kung aalis na, may nangyayari sa kanya. Hindi nakakasama. Oo, 3 beses yun. Parang sabi namin, paano ba itong sir? Bakit laging hindi nakakasama? Yung una, yung nag-positive ako sa AH1N1. Nagka-SARS ka. Ayun, yun. AH1N1. Paalis na kami. Pugaw. Paket na sa Ipugaw. Tawag ako. Hindi ako makakasama. Positive ako. Anong beses nangyari yun sa'yo? Yes. Anyway, going back to the question. Ako ang dami ko na kasing nagawa with love. Ako wala akong particular na favorite kasi
I'm sure all of us will agree that yung mga tayong actors, masarap kasi sa shoot ni Love eh. Kasi it doesn't feel like work. Even with acting, it doesn't feel like work. Parang, I'm sure even kung kasama natin si JL ngayon, he would also say that mahirap, although nandun yung challenge eh. Pero yun yung gusto din namin when acting with Love. Hindi siya ganun kadali. Laging may challenge. You always have to go out of your comfort zone. Lagi kang may ganun, may certain challenge. Like, of course, the long lines challenge. Dapat ready ka talaga na mag-memorize. So, alam mo ni Sir Teroy? Sorry, Sir Teroy. Ang haba ng mga lines. You always have to be ready na mag-memorize. And not just memorization, ha. Sa lahat ng bagay, dapat ready ka. Ready ka. Like, kung ano pagawa nila, we just always say yes. Kasi and kaya that's also the reason why theater actors yung pinukuha niya kasi alam nila na theater actors are very receptive to this kind of challenges. So sa akin each project iba-ibang storya yan eh. Iba-ibang memories din. And of course, ibang memories with different kinds of people. So lahat yun parang baby namin lahat. So yun. Yun. Anyone else? Or kahit na ano yung, do you have any memorable moments din siguro during your time making this film? So for this film, for Historia, ang dami. Hindi kasi ang saya dun sa pinagshootingan namin. It's a barrio talaga yan eh. Very remote barrio in kahit El Nido ha. But in the remote part of El Nido, hindi siya commercialized. Tapos, in fact, hindi 24 hours yung electricity at wala kaming aircon. Okay. Pero masaya ako kasi game na game itong actors namin, even si John Lloyd. Game sila, electric fan lang, tapos tabing dagat. And then imagine eating crabs every day. Seaside kasi siya. Seaside talaga kami. Seaside. Tapos, ang babait din ng mga tao sa baryo. Sobrang bait nila. Hindi sila yung tipo na they will form crowd pag nakikita nila kami nagsushoot. Wala silang pakialam. Nakadistansya lang sila. Nanonood sa amin. Ang bait-bait nila. So, again, yun yung yung parang hindi mo maramdaman na shoot. Yeah, before you know it, ay tapos na pala yung shoot. So, pwede ako magdagdag. Yeah, sige. Yun nga, kasi every time you gagawa ka ng film with Love, parang it doesn't feel like work. Parang it's like, it feels like hanging out with friends. Yes. Yun it's an experience eh. Parang doon nga sa Hele, tapos na ako eh. Na parang one day lang yata ako nung nag-shoot sa Hele, tama? Tapos sabi ko, ayoko pa umuwi, dito muna ako. Tapos pinauwi na, wala nang tutulugan yung ibang padating. Umuwi ka na. Ayun, parang si Noel, di ba? Oh. Kasi nga parang you're part of this family, kumbaga. Family diba? Talaga eh. Parang yun nga, pag tapos ka na ayaw mo pang umuwi, parang feeling mo may mami-miss out ka. Yes, so and then din eh, parang it also feels like a reunion. Makita mo rin. Ako natutuwa ako pag nakikita ko nagsasama-sama, lalo pag ang ini-invite namin theater actors. So, nagsama ulit sila ganito, ganyan. It's lovely to see them together, to work together. Bawa si Miss May Panel, how is it like na kasama niya sa eksena si Sir Tero, yung ganon. Tapos to mix them all together, si Miss Dali, tapos kay John Lloyd. So, parang the moment na iniisip pa lang nila tapos ibibigay niya sa akin for me to coordinate with them. Napipicture ko na parang wow, exciting to see them together. Of course, sa shoot and then eventually sa screen. Ang saya. And eventually, pag nakita mo na yung end product, na ay wow, it's a joy seeing them. Yun.
Ma'am Dolly or Sir Teroy, meron po kayong gustong i-share? Ako kasi second film ko pa lang kay Direk Love yung first ko yung ang Hupa. Mhm. So, siguro ito na yung favorite ko kasi ang mahal na mahal ko yung character na Dahlia ang sarap-sarap niyang gawin. At never pa ako nagpe-play ng prostitute sa pelikula. So masarap yung feeling. Tsaka ang exciting nung every morning hinihintay mo yung papel galing kay Hazel. Ano kaya mangyayari ngayong araw na to? Ano kaya yung ang exciting ng ng atmosphere sa set kasi sa location kasi hindi mo alam kung ano mangyayari. Tapos kailangan you're at the top of your game kasi si Direk Love, pwede ko ba sabihin to na one take lang kayo, Direk Love? Oo naman. Yung tipong first parang on the third day pa lang kami or second day pa lang ata ko, second day ko. Tapos may sinunod kaming eksena, hindi ako masaya sa ginawa ko. So sabi ko, Direk, pwede ba tayo mag-isa pang take? Sabi niya, gusto mo mag-isa pang take? Sabi ko, okay lang ba? Sabi niya, wag na. Ganun. So talagang sabi ko, okay, kailangan I'm at the top of my game every day here. Hindi pwede yung petiks, kailangan agad. Yun na yun. Yung ganun. So it really, it's fun and light and at the same time challenging. Tama si Hazel at si Earle. Hindi siya yung relaxing na fun na pwede ka lang bahala na. Hindi ganun eh. At you're in good hands, you're in a good place. People are nice and they're a family. All of them, it's always the same people eh. Sila Cecil and sila Ahmed yan. It's always the same people so you feel like you're in a family. Pero at the same time, ipupush ka to really do something that you've never done before, especially because in theater, ang culture namin doon is paulit-ulit namin ginagawang isang bagay para ma-perfect namin. Ang tawag doon rehearsal. So, dito, ibang-iba. So, di ba, Teroy? Di ba, Teroy? Ikaw na, Teroy. Believe. Bago si Sir Teroy, may sabihin ako kay Dali. Naku, Direk, ano yun? No. It's an apology. Your best moments of film, hindi ko pa nilagay sa cut na yan. Kasi technical problem. Remember yung kinukwento mo yung buhay mo? Yes, Direk. Yung umiyak ka. Opo. Kasi nung ine-edit ko yung pelikula, biglang may umiilaw na van sa likod. Sabi ko, nako po. Talaga? Hindi ko napansin na nangyari yun. Oo nga. Pero magagawa namin ng paraan yan pag babalikan ko sa cut dito sa Pilipinas. Okay lang yun, Direk. Diba? Madaling linisin yun. Madaling linisin. Kailangan lang ng tamang computer. Hindi kaya ng computer ko. Kailang, Direk. Pero napansin ko in general, yung mic ko talaga mahina compared sa iba. Pero ewan ko, baka naiipit siguro dun sa bra ko. Dahil iba yung mga damit ko dun, yung mga costume ko dun, revealing. Ang ganda ng scene na yun. Ang ganda ng scene yun. Ang ganda ng scene na yun, kinakwento mo yung buhay mo kay... ang ganda-ganda ng monologue na yun. Sobrang ganda ng monologue na yun. Babalik natin yan, don't worry. Pagkakasulit niyo, Direk. Babalik natin. Sir Teroy. Ayan. Pero di ba, sanay tayo mag-rehearse eh. Doon, wala. Basta go. Fight agad. Actually, it's my first film lang with Love because I haven't, wala akong experience masyado sa films. So it's my first film with Love. So pagdating, sabay kami dumating ni gabi na ni Dali, ni May. Pagdating namin doon sa tutulugan namin doon sa nagsushoot sila nung araw na yun. Nagsushoot sila noon. I think nagsushoot sila pero kumain muna tayo yata doon sa mesa doon sa tindahan niya di ba na yung Mamiya. Si Mami. Thanks God. Oo. Nag-ano siya sabi ko hindi ko pa I haven't met him si Love. Kahit doon sa pagdating namin doon, hindi pa siya lumalabas. Nasa loob siya doon sa parang quarters nila, nagsusulat. Finally, lumabas si Love. So I met him for the first time. Kwentuhan kami. Kwentuhan the whole night. Kwentuhan, konting inom, konting kain, kwento-kwento. So, okay. So,
that's him. Okay to, cool to. Sa panahon ko, ang tawag namin dito, Jepoy. Sabi, oy, Jepoy, okay. Solved. So, the next day, ang style pala nun is maghintay ka, dadating ang script mo. So, dadating after lunch, dumating. Nang binasa ko yung script, sabi ko, putya, ito lang yung pinag-usapan namin kagabi ah. Nandito na-incorporate sa script. May Elvis, may Beatles, may kung ano-anong, sabi ko, alam ko ng timang, kailangan mag-iingat ako pag nagsasalita ako sa harap nila, baka ko ano masabi ko at may pasok sa script. Kailangan mag-iingat. Pero, it was easy for me to portray my character because of the fact that a lot of the pumapasok dun sa mga sinasabi ko, napag-usapan na or was already within my natural character. Mm-hmm. So, yun, maganda. It's a very pleasant, it's a learning experience and it keeps you on your toes. Mm-hmm. Talagang putang ina, ano kaya sasabihin ko tong araw na to. Yeah, it really challenges us as actors, no? It's a really great space to grow as an actor. Ako, ang dami ko natutunan sa sarili ko dun sa shoot na yon. Mm-hmm. And wala, thank you Derek and thank you Hazel dahil really it was a valuable experience to me, really really valuable. Nag-grow ako doon as an actor talaga. Nag-grow ako. Ang dami ko natutunan and hindi mo yun matututunan sa kahit na anong eskwelahan of acting. Hindi talaga kahit saan. Yung napanood kong version, yung pinadala mo sa akin, Hazel. Yeah. Towards the end, siguro hindi naman siguro final editing pa yun. Kasi nandun pa si Arnau, tsaka si Tomaso. Kasama talaga sila. Oo, kasama sila. Si Arnau nakasuot payaso eh. Nakasuot payaso si Arnau eh. Tapos si Tomaso, si Sisi pa yata nandun din eh. Opo. Yun. Love, explain mo yung scene. Sabi ko, meron yatang, may nakatulog yata. May kahiwagaan na nangyari. Bakit daw doon sila Arnau? Hindi, actually, it's a dream sequence. Yeah, it looked like a dream sequence nga. Kasi it became night eh. So yeah, and then the sound changed. Parang nawala ng sound. Yeah, intentional. Yes, walang ambient sound. Yeah, it felt like a dream. Yeah. Isang trick, mga tricks lang yun na ginagawa sa filmmaking. Pinutol ko lang yung para bigyan lang ng para exclamation point yung pag-assassinate kay among kuya. It's a trick din ako. Instead of doing yung mga strong music, ginawa kong siningit ko yung isang performance nila sa Mayflower, and then in slow mo ko, nanalis ko yung sound. It's one of those. And suddenly, you see the deaths of those two kids. So, trick lang yan. Yeah. Pero ako tawang-tawa talaga dun sa disparity nung price nung pamasahe from grabe, kapitalismo. From 300. Kapitalismo. Naging 2,700, may discount pa. Oo. Naging 2,000. Hindi sumuko si Dalia kay among kuya. Hindi talaga eh. Grabe. Pinagtawanan pa siya. Kawawa naman. Pinagtawanan. Alam mo, Dali, kasi iniiwasan kong maging masyadong ano ba tawag ito? Caricature of evil si Among. Yes. Kasi masyadong dikahon. Sipin mo, patulan pa kita. Tapos sobra ng sama nitong tao. You want to have some ambiguity there. Diba? Hindi ba mas nakakaawa ka pa? Yes, of course. Mas nag-work yun. Yes. Inalok na yung katawan at lahat, pinagtawanan pa. Diba? Underscored talaga na talagang she's over the hill, retired, hopeless case. Wala na siyang hope. Ang sakit-sakit nun, kaya nga maganda eh, na tinurn down siya imbes na pinatulan. Kasi kung pinatulan siya, sanay na naman siya dun eh. Trabaho niya yun eh. Diba? Hindi siya demeaning for her. For her, it's a job. Pero para i-turn down siya, ang sakit nun.
Yes, Yeah. definitely. It Yeah. worked really well. Yeah. And the way you did it was brilliant. Pinagtawanan mo siya. Yes. Seryoso ka? Oo. At saka may consolation prize pa. Sige, pag-iisipan ko. Isa talaga. Pero yun nga yung beauty ng shoot, may I add, yun nga yung beauty ng shoot namin dyan. Ano kasi, yung hindi namin alam kung anong nangyayari. So when we were filming that, hindi namin, makakapunta kaya sila sa Isla Diwata? Kahit kami hindi namin alam. It's a mystery to us all. Yes. Hindi namin alam kasi nag-offer na si Sister, nag-offer na si Dahlia. Sino na next? Si Joselito, ano kayang offer niya? Diba? Ano kayang mangyayari? So it keeps us hanging, but at the same time, it keeps us all on our toes. Kung ano kayang susunod na mangyayari, we should be ready. Kasi wala, and no one knows. And yun yung maganda sa shoot ni Love, na nakaka-excite. Yun nakaka-excite mag-work lalo. Na kahit na hindi ka talaga morning person, mapapagising ka ng umaga para lang memorize mo talaga yung lines mo. Lalo kung mahaba. And more than the memorization din, yung preparation din sa character. Yun. Yeah. Alright. Rafi, mayroon ka pang tanong before we siguro wrap this up? Wala na? Ayan. So, siguro, ayun, thank you sa inyong lahat for joining us. Super, thank super you. Thank you. Maraming salamat. Meron ba kayong Ipopromote project? Ganun. Meron ba kayong projects na gusto nyong i-anticipate ng mga viewers natin? Yan. Sino may project dyan? Sino may project dyan? Teleserye, ganyan. Nga pala, I think mag-shoot ulit kayo this November, tama? Yes. Is this for Servando or a different? Tapos na yung Servando. Tapos na yung Servando. Even yung Alan, tapos na. Interesting. So, i-release na lang. Hindi pa alam. Kailan yung Servando? Hindi pa natin alam. Kaya nga sabi ko, ang mean mo doon eh. So I've seen it eh. So, ayun, yung istorya ni Ha, of course, it's still doing its rounds sa festivals. Sa Singapore Film Fest, sa Jonjo, ang dami nang iikutan eh. Pero of course, we're also aiming na magkaroon ng local premiere. We're still doing the talks. Pero, ayun, sometime soon, of course. And sana, bago mag-election, sobrang timely niya eh, di ba? If we can get people to watch, if we can get the masses to watch, di ba? Lalo ngayon. So, we will do it gradually. So ngayon wala pa kami ma-announce masyado, but yun lang, except that it's doing the rounds in the festival. So, yun. Ayo. So Sir Teroy, Sir Earl, Ma'am Dolly, meron ba kayong anything you'd like to say? Panoorin niyo po ang historya ni Ha. Napakagandang pelikula. Kakaibang John Lloyd po ang Yes. Nasaan pala si John Lloyd? May nagta-taping na siya eh. Okay. GMA? I think it's GMA kasi parang may nakita ako na behind the scene with Bea eh. With Bea. I think it's with GMA. Teleserye or film? Hindi ako sure about it. Yeah. Tanong natin next time. Charet. Pero nag-effort talaga siya dito for history ni Ha. In fairness. Yeah, talagang yun, yung nagpahaba siya ng buhok, nagpatubo. Did he learn ventriloquism or parang did he study mga ventriloquist acts? Ano pag-usap niyo, Love? Hindi ko alam eh. Well, nanood siya, nag-research siya ng gusto. Nag-research. Research. Kailangan pinag-usapan. So, pati yung psikolohiya ng
mga taong gumagawa niyan. So, may mga kakaibang mga tao yan. Ventriloquista. Parang kaya nilang pumasok sa ibang personahe. Parang schizophrenia din na klase. Different form of schizophrenia where you inhabit a lot of personas. Ang dami. Mga psychological na karakter. Okay. Yeah. Pinag-aralan niya ng gusto yun. At in fairness, lumitaw naman po talaga dun sa final product. So, yeah. Kudos, John Lloyd. Sana. Yes. Ano talaga. If you're listening right now, hello. So yun, once again, from Rafi and me to all of you, thank you very much. Hope to see you. Thank you Hope to very see much. you again. Sobrang thank you. Salamat. Oy, Dali, Earl, salamat. Kita. Thank you. Thank you rin, love. May shoot ka na pala ulit, ha? Sama kayong tatlo. Sama kayong Ayun, tatlo. no? Sama ako sa Jonju. Ayun, no? Sama mo sila sa loob, para mo sila tatlo. Ako kung bahala. Okay, thank you. Thank you, guys. Okay, guys. Thank See you you, guys thank next you. time. Bye-bye. Bye.